Maganda ring gabi, ka-legit Tarikans. Andito na naman po ako si Gandara SRU para magatid sa inyo ng latest update and the fresh happenings about po sa mga noontime shows na nagsasalpukay na dito sa ating bansa. At syempre patungkol po sa mga latest happenings about po sa TVJ and the legit Tarikans. Mamaya pag-uusapan din natin ang patungkol dito sa Showtime, sa issue ngayon ng Showtime na kung saan nakatanggap nga raw po ito ng memo or nakatanggap ng warning mula po sa GMA Network dahil sa isa po nilang violation na hindi po agad pinalagpas naman ng GMA Network. But before that, narito po ang happening sa Soto family. Ayan, meron pong picture ang mag-iina, si Poleng, si Tali, at si Baby Muchi na napaka-cute. Ka-legit Tarikans. Ayan, makikita niyo po dito na happy si Poleng with her children. Samantala, nais naman natin congratulate ang TVJ dahil meron na po sila ngayong 2 million na followers. So, palakas po tayo ng palakas. Ka-legit Tarikans. Sa mga hindi pa po nakaka-follow, ayan, verified naman po ang account ng TVJ, no? So, makikita nyo naman po agad yan. Bago pa isang taon, wala pa isang taon, 2 million. Agad po ang followers ng TVJ. Grabing achievement po yan, ka-legit Tarikans. Thank you so much po sa mga nag-follow. Samantala, narito naman ang sa Tape Inc. So, from tahanang pinakamasaya, pinalitan ng Tape Inc. Maybe, baka may mag-claim na naman daw ng tahanang pinakamasaya, kaya Tape Inc. na lang. At least, safe na po yung ginawa nilang channel. Anyway, nasa 200 pa lamang po ang subscriber nila Chine. And makikita nyo nakakaumay. 25 viewers lamang po ang meron sila pagdating po sa YouTube. Tapos, ikiklaim na sila ang number 1 noontime show at sila ang pinakamalakas. Grabe nga naman. Kung tunay po kasing sila ang makabago at pasok sa panlasa ng henerasyon ngayon, ay hindi lang po 25 yan. Baka nga may K pa sa dulo kung talagang sila na po ang patok na noontime show ngayon. Lakas din talaga makapangatwiran lalo na po ng mga pro-tape na kung saan kiniklaim nga po nila na ang pinakamalakas at pineflex nga po nila ang ratings nila na kesyo maabot daw po ng 10%, 12%, di ba? Kiniklaim nila na sila ang pinakamalakas na noontime show. Tapos biglang ikakatwiran na bago pa lamang daw kasi sila kaya ganito ang kanilang views. Yun totoo. Parang kinakain nyo lang din yung mga sinasabi ninyo at wala po kayong isang salita. Samantala, patungkol naman sa isa pang noontime show na mapapanood po sa sister channel ng GMA Network na GTV, which is ang Showtime, ka-legit Tarikans, It's Showtime, na nakareceive nga daw po ng warning, naku po, mula po sa GMA Network. So, wala pang isang taon na sila sa GMA, nakareceive po agad sila ng warning. Mahigpit nga daw po kasi ipinagbabawal ng GMA Network na mag-promote ang Showtime ng mga palabas na wala po sa GMA or sa GTV. Mga palabas na mapapanood sa kalabang network na katulad na lamang po ng TV5. So, alam naman po natin na mahigpit po ang labanan ngayon ng TV5 at ng GMA Network. Pero sa kabila po ng kasunduan, hindi po nakapagpigil itong si Chang Ami. Nabanggitin po ang palabas ni Kim Chu, ang kanila pong co-host sa It's Showtime, na linlang na napapanood po sa TV5. Mainit kang pinag-uusapan ngayon ng linlang mula nang ito ay mapanood na sa Free TV at tinatalo nga po ang programa ng GMA7. Pero sa totoo lang, hindi naman po talaga na-promote. Nabanggit lang po ni Chang Ami kasi kinongratulate nga po niya si Kim dahil sa success ng kanya pong palabas na linlang. Syempre, co-host po nila yan, so proud po sila kay Kim. Pero ayun nga, wala namang sinabi na panoorin nyo araw-araw, wala naman pong ganon. Pero inano pa rin po ito ng GMA, tinuring na pag-promote pa rin po ito. Syempre,
exposure pa rin nga naman yon ng teleserye, di ba? Kaya kahit wala pa silang isang taon dito sa GTV ay may warning na po agad sila sa GMA Network. Sabi po dito, parang kasama ata sa airtime agreement yon na bawal nila banggitin ang show na hindi related sa GMA/GTV. In the first place, pinirmahan nila yon. So, dapat sumunod sila. So, yan po yung ilang komento natin pong nabasa. Meron din naman nagsasabi na tila napakahigpit naman ng GMA Network. Siyempre, for sure, mahirap daw po ang pinagdadaanin ngayon ng mga showtime host sapagkat sanay sila eh. Mga kapamilya artist po sila eh. Mga taga-ABS-CBN po sila. Ultimo nga po mga fans, naninibago dahil ang mga palabas ng ABS-CBN hindi po mai-promote ng Showtime. Samantala, yung iba hindi po nagtataka na pag-iinita ng GMA ang Showtime kaysa po sa tahanang pinakamasaya ng Tape Inc. Kasi kitang-kita naman daw na ang mga palabas ng TV5 ay umaarangkad at nilalamon po talaga ang ratings ng mga palabas sa GMA7. So kung magpo-promote pa ang Showtime ng mga pinapalabas sa TV5, mas lalo na pong lulubog ang GMA network niyan. Samantala dahil po dyan, naungkat din po ang sinasabi na wala ng network war dahil napakalinaw na hindi totoo na wala ng network war. Samantala dahil dyan, tinatanong naman ng mga netizens kung ano ang magiging hakbang ng It's Showtime. Sabi nila 1 year lang daw ang contract ng Showtime sa GTV. Hindi ako sure no kasi nagbasa po ako ng mga articles, wala pong nakalagay. Pero sabi ay 1 year lamang daw po ang contract ng GTV, ay ng Showtime sa GTV. Kung magkagayon, malapit nang matapos. Pero dahil sa issue na to, magre-renew pa ba ang Showtime ng kontrata sa GMA Network or sa GTV? Pati na rin ang mismong ABS-CBN ay magre-renew pa ba ng collaboration with GMA Network since hindi naman daw po at maganda ang collaboration ng dalawa. Ang Unbreak My Heart na napakalaking proyekto ng collaboration ng GMA at ng ABS-CBN ay mukhang hindi rin naman daw po naging mabenta. Samantala, speaking of collaboration, ang ABS naman at TV5 ay na maaalala po natin na 5-year po ang kanilang deal, ang kanila pong kontrata. At kita po natin na mas successful ang ABS-CBN at TV5 na collaboration unlike po sa GMA and ABS-CBN collaboration. Sabi po ng ilan, kapag ang ABS-CBN umalas sa GMA Network ay malaking kawalan at malaki po ang ihihina talaga ng GMA7. Ganon din ang komento ng mga netizens sa Showtime. Mag-ano na lamang daw po sila, maglipat na lamang ng ibang tahanan, wag na sa GTV. Mahirap daw po kasi hindi makapag-promote ng mga palabas ng ABS-CBN. Hindi rin makapag-guest ang mga ABS-CBN artist. Nami-miss na rin daw po nila ang guesting ng mga ABS-CBN artist na nagpo-promote ng kanilang mga programa at minsan pa ay may mga production number. Pero syempre, depende pa rin po yan sa Showtime. Depende po yan kung natabangan na po agad sila sa relationship between GMA dahil po sa warning na ibinigay sa kanila or magpapatuloy pa rin para sa mas malawak na reach. Sabi nila sa All TV na lang, meron pa naman daw pong ibang channel. So, yan ang ating pong aabangan. Baka mamaya bigla pong may lumabas na balita. Pero yan po ang ugong-ugong na maaaring umalis ang Showtime sa poder ng GMA Network. Yan po'y usap-usapan lang naman dahil po sa issue na ito. Kayo ba anong inyong say about po sa issue na to? Pero ako,
Ang sa akin, isa lang po ang masasabi ko. Si MVP ang panalo. Grabe, napaka-successful po ng paglipat ng It Bulaga sa TV5. Napaka-successful, mataas ang ratings. Ganun din ang collaboration nila sa ABS-CBN, napaka-successful. Kung may winner po dito si MVP yun. Unti-unti kasing lumalakas po ang kanyang channel na TV5 and syempre kiniklaim na rin natin na dahil rin po ito sa TV Chase effect. Talaga nga naman, kahit saan po dalhin ng tadhana ang TVJ, ang network ay lumalakas talaga. Ang network na kanilang nililipatan. So, ngayon, TV5 naman at atin po yung nararamdaman sa ngayon. Samantala, sabi naman dito na everything's legit, matagal na nilang kinakabahala yaan. Kaya may rumors about a bankruptcy at shutdown since last November or December 2023. Yung sa CNN po ang tinutukoy niya dito. Matagal nang ikinakabahala talaga ito. Wala pa man po ang wala pa man po ang TVJ ay humina na or mahina na ang channel nila. At dahil doon, sinaklolo ng TV5 ngayong taon para i-ere ang Itbulaga at PBA sa weekend. Tsaka magre-rebranding na lang ang naturang TV channel. Not sure. So patuloy pa rin naman daw pong i-ere ang Channel 9, ang RPN. Sa pamamagitan ng RPN 9, wala na nga lang daw po ang CNN Philippines. Sabi naman dito ni Xiaolong regarding CNN shutdown, mahal yung maintain ng broadcast network. Lalo ngayon, digital na, ay mas lumiit yung area of coverage ng isang transmitter tower. Need magdagdag ng transmitter tower sa mga key geographical location or provinces. Mahirap na makipagsabayan sa mga free-to-air broadcasting sa makabagong panahon ngayon ng internet. YouTube at Facebook ang dominant streaming platforms. Worldwide pa ang reach, except sa bansa na restricted. Ito like sa China. Kaya nga po halos lahat po talaga ng tao sa palad na sa kanilang palad na nanonood din sa telebisyon sa pamamagitan ng kanilang cellphone. Anytime, anywhere din po kasi talaga sadya. And matagal na rin na talagang mahina. Kaya sa lahat ng mga naninisi sa TV Chase Itbulaga, ginamit nga lang po nilang pangsaklolo. Mahina na nga magsha-shutdown kaya sumaklolo na ang Itbulaga dito. And ayun, patuloy naman po ang RPN 9 at mapapanood pa rin ang Itbulaga. So, yun lang muna guys sa aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.